Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli po ay tayo ay magsama-sama na magbulay-bulay, dumulog sa ating Diyos sa panahong ito sa pamamagitan ng ating online encounter with God. Ang ating pong pagbubulay-bulay sa gabing ito ay matatagpuan sa Awit chapter 121. At ganito po ang sinasabi. Si Yahweh ang ating tagapagtanggol. Doon sa mga burol ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hayaang mabuwal. Siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling, upang magsanggalang. Di ka maaano sa init ng araw, at kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, saan man naroon ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Sige po tayo po sandaling manalangin. Amang banal at aming Diyos na dakila, Lord, samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay sa gabing ito, Panginoon. Banal na Espiritu, mangusap po kayo sa amin, dakilang Diyos. Tulungan niyo po kami na makita at maunawaan, Panginoon, ang aral na ninanais mong dalhin sa amin sa gabing ito, dakilang Diyos. Lord, mangusap po kayo, Panginoon. Banal na Espiritu, speak to us, O God, through your words. Salamat po, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming pagsama-sama sa gabing ito. Ito po ang aking mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga talata po na ating binasa, ay tinuturo sa atin at ipinapaalala na una, that God is the source of our help. Na sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, sa panahon ng mga pagsubok, mabigat na pinagdadaanan at sa panahon ng ating mga pangangailangan, ay muling ipinapaalala ng mga talata na ating binasa na meron tayong karamay, na meron tayong tulong, na meron tayong saklolo. At sinasabi sa verse 2 that our source of help comes from the Lord. So, yung pinagmumulan ng ating tulong ay yung ating Diyos. Yung ating Diyos na creator of heaven and earth. The creator of all things, na siya yung pinagmulan ng lahat ng bagay. Siya yung nagbigay ng buhay. Siya yung nagpapatuloy ng buhay. So, napakasarap isipin na yung source ng ating tulong ay ang ating Diyos mismo, ang ating Diyos na lumikha sa atin, yung ating Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya napakahalaga na patuloy nating kilalanin o dapat malaman kung sino yung ating Diyos na sinasampalatayanan, kung sino yung Diyos, yung katangian ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasampalatayanan. Kaya yung mga nakaraang mga mensahe sa mga sermon ay napag-aralan natin kung sino yung ating Diyos, na hindi lamang siya yung ating creator. Nung nakaraang linggo, napag-aralan natin na siya ay ating Ama. Na yung ating manlilikha ay siya yung ating Ama. Na yung ating Diyos, yung ating Ama, siya yung may kontrol ng lahat ng bagay. Na yung ating Diyos, He is the all-powerful God.
na ang ating Diyos ay isang Diyos na mahabagin. He is a merciful, He is a loving God, He is a gracious God. So iyon yung ating Diyos na pagmumulan ng ating tulong sa lahat ng sitwasyon na ating mga pinagdadaanan. So kung kilala natin siya, na siya yung may lalang ng lahat ng bagay, ay nothing is beyond His power, na siya yung may control ng lahat ng bagay. So kung ano man yung ating mga pinagdadaanan ngayon, kung ano man ang ating mga sitwasyon na pinagdadaanan, stress man yan, uncertainty, o family struggles, yung mga struggles ng pamilya, o health concerns man yan, yung ating mga kalusugan, pagkakasakit, ang ating pagkakilala, yung ating pananampalataya o yung unwavering trust natin sa ating Diyos, ay ito yung magbibigay sa atin ng tatag. Ito yung magbibigay sa atin ng lakas, ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa upang magpatuloy sa buhay. Kapit lang, sabi nga, kapit lang tayo sa ating Diyos. Kasi alam natin that our help comes from the Lord. The Lord who holds the universe. Siya yung may hawak ng mundo. Siya yung may hawak, nasa kamay ng Diyos yung ating buhay. Nasa kamay ng Diyos yung sangnilikha. At alam natin na yung Diyos na ito ay mahal na mahal niya tayo. That our God loves us so much that He cares for us, na wala siyang inisip kundi yung ating mga kapakanan. So napakasarap isipin na yung Diyos natin na nagmamahal sa atin ay siya yung ating tulong sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon. Pangalawa, na makikita natin sa mga talata na ating binasa, that our God, He is our unsleeping guardian. He is our keeper. Siya yung ating tagapag-ingat. Sabi sa verse 4, na yung ating Diyos ay hindi natutulog. That God is our watchful guardian. Siya yung ating guardian. At He never gets tired. Hindi siya napapagod na bantayan tayo. Hindi nga siya natutulog, di ba sabi? Hindi natutulog ang Diyos. Lagi tayong binabantayan. He watches over us day and night, araw at gabi, na kahit sa panahon na tayo ay natutulog, mahimbing na natutulog, yung ating Diyos ay hindi natutulog. Bagkus ay binabantayan tayo. Hindi siya natutulog. And we are secured na kahit sa panahon na, kaya nga kung tayo ay matutulog, magdadasal, pagkatiwala at ipinagkatiwala natin sa ating Diyos yung ating buhay at yung ating pagtulog, ay mararanasan natin yung mapayapa na pagtulog. At gustong-gusto ko yung sinasabi rin sa Psalms 91. Basahin ko po gustong-gusto ko po yung mga talata sa awit 91, na bagamat paulit-ulit ko itong binabasa, parang hindi nakakasawa na basahin, bagkus ay nakakapagbigay sa atin lagi ng kapayapaan. Basahin ko po yung sinasabi sa awit 91 sa verse 9 hanggang 12. Sabi niya dito, sa kamay mo'y, sabi niya sa verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ika'y mapahamak. Di mararanasan kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan.
Sa kanyang mga anghel ika'y itatagubilin. Sabi niya, mas maganda yung version niya sa English kasi, God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. Sabi niya sa verse 12, they will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. So, ang sarap namnamin yung mga talatang ito na yung ating Diyos ayaw niyang masaktan yung ating mga paa. May time na nung binabasa ko ito kasi madalas kong binabasa yung buong awit chapter 91. At meron yung time na nung binabasa ko ito, iyak ako ng iyak. At parang nararamdaman ko yung yakap ng Diyos sa akin. Kaya umiiyak ako kasi parang nararamdaman ko na niyayakap ako ng Diyos. At nakabalot ako sa kanyang mga kamay. Na ang sarap namnamin na yung Diyos ayaw niya na masaktan tayo. Na kahit nakakaranas tayo ng pagkakasakit, na alam naman natin na yung ating mga pagkakasakit ay hindi yan nanggaling sa Diyos. At nasasaktan siya, na nakikita na nasasaktan tayo kasi sinasabi nga dito sa awit na itatagubili niya tayo sa kanyang mga anghel. Sabi niya, sa kanilang mga kamay ika'y aalalayan nang sa mga bato paamoy hindi masasaktan. Ayaw ng Diyos na masaktan tayo. Ayaw ng Diyos na makaranas tayo ng mga pagkakasakit. So, napakasarap namnamin na yung tagapagtanggol mo, yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na yung ating Diyos na pinagtitiwalaan ay yung Diyos na napakabuti, yung Diyos na mapagmahal. Sabi nga sa verse 8 ng awit chapter nung ating 121, yung ating text sa gabing ito, sa verse 8 sabi niya, si Yahweh ang siyang sayo'y mag-iingat, saan man naroon ika'y iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Sa English sabi niya ito, the Lord will watch over your coming and your going, both now and forevermore. He will protect you as you come and go, now and forever. Sabi niya sa English. So, ang protection at guidance na ito ay cover yung lahat ng bahagi ng ating buhay. Yung protection ng ating Diyos ay kino-cover niya yung every part of our life. Yung lahat, yung our daily routine, yung lahat ng mga pang-araw-araw nating ginagawa, natatagpuan natin yung protection at guidance ng ating Panginoon. Sa bawat desisyon na dapat nating desisyonan, natatagpuan natin yung guidance ng ating Panginoon. Sa ating mga paglalakbay, yung protection at guidance ng ating Panginoon ay nararanasan natin. At yung ating future, sa kanyang mga kamay nakasalalay yung ating mga kinabukasan. Ipagkatiwala lang natin. Kaya ipagkatiwala natin ang ating buong buhay sa ating Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit sa maaari nating isipin at hilingin. Ipagkatiwala natin sa Kanya yung ating buhay. At sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So, kung sa ating sariling kakayahan, hindi natin kaya na mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok, mga struggles ng buhay na ating kakaharapin at pinagdadaanan. So, ipagkatiwala natin sa Diyos. Let's give all our worries to the Lord. Lahat ng ating mga alalahanin, lahat ng ating mga pinagdadaanang mga pagsubok, ipagkatiwala natin sa ating Diyos.
pagkatiwala natin sa Diyos ang lahat-lahat sa ating buhay. Kasi siya lang yung ating tulong sa lahat ng oras at pagkakataon. Tayo po'y sandaling manalangin. O po dakilang Diyos, Lord God, salamat Panginoon dahil muli mong ipinaalala sa amin na Ikaw lang ang aming tulong, dakilang Diyos. Ikaw lang ang aming saklolo sa lahat ng oras at pagkakataon ng aming buhay, sa lahat ng sitwasyon na aming mga pinagdadaanan at pagdadaanan. Ikaw lang ang aming tulong, dakilang Diyos. Lord, hayaan mo Panginoon na ipagkatiwala namin sa iyo ng buong buo, Panginoon, ang lahat-lahat sa aming buhay, Panginoon. At tulungan mo kami na magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan ng kalooban, Panginoon. Dahil Ikaw na aming Diyos, Ikaw na aming manlilikha, Ikaw na aming Ama, Ikaw ang aming tulong. Lord God, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa aming mga buhay, dakilang Diyos. Kaya samahan niyo po kami sa lahat ng struggles na aming mga pinagdadaanan, sa lahat ng aming mga kakarapin pang mga laban ng buhay, Panginoon. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ito. Hindi ko alam, Panginoon, ang pinagdadaanan na ang aking mga kapatid, Panginoon. Pero tulungan mo kami na laging ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, na tiyak kami, Panginoon, sa mga katugunan na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po sa iyo namin inilalapit ang lahat ng mga ito na may pagpupuri at pagpapasalamat sa kapangyarihan lamang ng aming pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming mga panalangin. Amen.